So atod ko sa indo mga katiwala ang mga baretang simbahan mapalokal, national, international. So para po sa headlines kan sa tuyang mga bareta, mga obispo ng apuda ni na pangaji asin na pagtatarabangad sa tahaw ka na pagkakaigwanin na kalamidad. Paninimbagan asin na pag-asa sa tahaw ka na pananalasa kan bagyo pangapodan ni Bishop Mangalinaw. Pope Leo XIV nagtaong pangaji sa mga naapektaran kang bagyong Juan sa Pilipinas. Pope Leo nagkaigwanin meeting sa mga biktima ni clerical abuse sa Belgium. Para po sa detalles kan mga bareta, nagpahayag ni pasasalamat si San Fernando La Union Bishop Daniel Presto sa manlain-lain na faith-based groups asin mga sangay nin gobyerno na padagos na nagre-responde sa mga naapektaran kang bagyong Juan asin padagos na nakakaapektar sa ibang parte kang nasyon. Pigsadol man kan obispo ang mga namamanwaan na mantinidong maging masarig sa tahaw kan unos asina maging bukas palad sa pagtabang sa mga apektadong pamilya. Mientras tanto nangapudan man si Cubao Bishop Emeritus Honesto Ongtioco ni napadagos na pagkakasararo asina pagkawang gawa ngunya na panahon nin kalamidad. Pwede subuot na ipahiling ang malasakit sa kapwa sa paagi ka na pagtataon ni na pagkakan mga pinaglumaan ng bado asin na pagsasabuhay kan spirit of volunteerism tanganing maipaabot ang tama o tabang sa mga labing naapektaran kang bagyo. Ipigpapangadji man kan obispo ang tulos na pagresponde sa mga naapektaran kan magkakasunod na kalamidad tanganing maipadagos ang matanos asin na marhay na pamumuhay. Mientras tanto sa iba pang bareta ng apudan manin pagkasararo, paninimbagan asin panibagong pag-asa si Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw makalihis ang matinding distroso na winalat kang bagyong Juan sa Nueva Vizcaya asin Quirino. Sigun kay Bishop Mangalinaw Cabales ang Bayumbong sa mga lugar na inagihan kang matakan bagyo na nagdurar nin halos 7 oras ang makusog na paros asin uran. Ipighiras kan obispo na naraotan mga bubong kan sa indang gymnasium, nabulnot ang nagkapirang punong kahoy, nagkalat ang mga debris sa palibot asin may mga report man nin distroso sa mga parochial schools sa dioceses. Siring man, labian pasasalamat ni Bishop Mangalinaw na warang matinding pagbaha sa mga banwaan sa probinsya. Sa ibong kaini, nagpatanid man nin posibilidad nin landslide sa mga parokyang nasa kabubulnan. Kasabay kaini pangadjikan obispo na mapanimbag ang mga imwelto sa katiwalian na ugat subuot nin pagkaraot ka na kapalibutan asin rason nin pagbabaha. Padagos man ang pagtuto kan diocese o Bayumbong sa kamugtakan kan mga parokya asin namamanwaan mantang ipigahanda ang mga lakdang para sa pagtabang asin rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Sa iba pang bareta mga katiwala, nagpapasalamat si Reverend Father Israel Gabriel, Kura Paroko kan San Luis Obispo Parish sa Baler Aurora sa gabos na mga nagtarabang para sa kaligtasan kan mga residente sa epekto kan panrarapado kan bagyong Juan. Partikular na pinasalamatan kampanya ang LGUs ang singabos ng mga volunteers na nanimbag sa pangangaipuhan kan mga evacuees katabang ang simbahan. Sigon kay Father Gabriel, uminabot sa poco mas o menos 1,500 na individual an para mientras na nag-ibakwar asin nagtinir sa Mount Carmel College of Baler na nagsirbing evacuation center sa Baler asin sa mga kataraning na barangay. Paghiras pa kampadi, padagos ang sa indang koordinasyon sa parokya sa mga otoridad tanganing marespondihan ang mga pangenot na pangangaipuhan kang mga evacuee
na mantinidong masarig ang pag-asa na nakaugat sa saindang pagtubod. Mientras tanto, sa iba pang detalyes nin mga bareta, wake up people of this nation. Ini ang pangapudan ni Cebu Archbishop Alberto Uy sa mga Pilipino makalihis ang sunod-sunod na pagrapado kan mga bagyo sa nasyon. Tinawan doon kang arsobispo na ang mga kabubuldan ang likas na panangga laban sa trahedya, alagad padagos na pigraraot sa paagi kan pagmimina asin illegal logging. An arog kaining aktibidad an subuot nagdudulot nin pagbaha, landslide asin labing destroso sa kapalibutan. Hinagyat ni Archbishop Uy ang gamos na baguhon ang salang nakasanayan asin maging tagapangataman kan kapalibutan. Kasabay kan na pangapoda na ini, ipigpaabot man kan arsobispo ang sa iyang pangaji para sa mga biktima kang Bagyong Tino asin tigsadol ang pakikisumaro asin malasakit sa mga biktima kan bagyo. Ipigpahayag man ni Pope Leo XIV an sa iyang pakikisumaro sa mga paratubod sa Pilipinas na matinding naapektaran kan Super Typhoon Uwan. Nangadjian Santo Papa para sa mga nagadan asin sa saindang mga pamilya na nalugadan dangan sa mga nawa ranin istaran. Kasabay kay iniipigpahayag man ni Pope Leo an sa iyang pasasalamat sa gabos na nagsisikap na ipromotir ang katuninongan sa mga rehiyon na nakaka-eksperyensya ng gera. Mientras tanto, ipigselebrar kan simbahan sa Italy ang Thanksgiving Day. Kaiba kan mga obispo, pigsadol kan papa ang gabos na pangatamanan ang kapalibutan, ibitaran ang pagsasayang ng pagkakan, asin ibusol ang mga makakalikasan asin sustainable agriculture practices bilang pasasalamat sa Diyos asin sa inang kalikasan. Oras ta mga katiwala, 44 minutos makalihis po ang alas 2 ning pagkahapon. Ang oras na iyan hatod sa tuya kan Whirlpool. Para po sa ibang detalyes kan mga bareta, mabeltada pa po ang Baretang Simbahan Plus, makalihis po ang nagkapirang pagirumdum. Mga katiwala, guwa na sa nakitang 10 minutos bago po mag alas 3 nin pagkahapon, padagos kamong nagdadangog sa Baretang Simbahan Plus. Para po sa iba pang detalyes ni na mga bareta, tig-welcome ni Pope Leo XIV ang mga partisipante kang Jubilee of the World of Work na kabali sa 4-5 mil na mga paratubod na nagtiripon sa St. Peter's Square. Tinawan doon kan Santo Papa na ang trabaho ang kaipuhan maging source of hope and life na paagi para makapagpahayag ang lambang saro nin creativity asin kapasidad para sa karahayan. Pigsadol kaini ang mga institusyon asin civil society na magkrear ni na makabuluhan asin stable job opportunities urog na sa mga jóvenes tangani nga makamtaninda an sa indang mga pangaturugan asin makapagkontribuer sa komunidad. Durante kan sa indang catechesis, pigparumdom ni Pope Leo sa mga paratubod na ang pag-asa sa rong porma nin saksi na sa paagi kan Cross of Christ na papagmata ang dignidad kan lambang saro asin nabubuhay liwat ang pagkasararo asin habag sa kinaban. Nagkaigwanin meeting si Pope Leo XIV sa 15 individual sa Belgium na biktima ng clerical abuse. Sigon sa Holy See's Press o Holy See Press Office, nagdurar nin halos 3 oras ang meeting asin nagtapos sa sarong pangadi. Ang grupo kaiba ang mga miyembro kana Pontifical Commission for the Protection of Minors na padagos na nakikipagkolaborar sa mga simbahan sa Belgium manungod sa safeguarding efforts. Nagkaigwaman nin separar na session ang commission sa mga biktima tanganing maipadagos ang dialogo na pinunan kan Hulyo kan pagbisita kan komisyon sa Belgium. Presente kadaklan sa mga dati na nga naka-meeting ni Pope Francis durante kang apostolic journey sa Belgium kan Setyembre taong 2024.
Sa nainot na meeting natawan ng mga survivors nin mga pagkakataon na maihirasan sa indang mga istorya asin maipahayag an sa indang pag-asa para sa mas makusog na aksyon kan simbahan tangani nga maprebentaran an pang-aabuso asin matawan suporta an mga biktima. Sa paagi kaini, pigpapadagos ni Pope Leo ang dialogo, healing asin accountability, pasiring sa mga nakaka-eksperyensya nin sakit hali sa pang-aabuso sa saindang institusyon. Oras na mga katiwala, 54 minutos makalihis po ang alas 2 ni na pagkahapon. Yan po ang katiripunan kan Bareta digdi po sa programang Baretang Simbahan Plus. Sa pangarap po kang Bilog na Pwersa kan Radyo Veritas Legazpi, ako po ang sa indong nakaibanan sa programa Katiwalang Ray Sibiliano. Diyos mabalos po and God bless sa Bicolandia.